A day in my life as a content creator, full-time mom. Hi guys! For today's video ay lalabas pala kami. Dahil si Dada ay nag-crave ngayon ng lumpiang Shanghai. Mamalengke pala kami nito sa mga time na to guys. Sa Talipapa na lang pala kami bumili nito. Dahil nga anong oras na rin kami nito lumabas. 11 AM na rin pala kami nito lumabas guys. Kaya alanganin na yung oras. Yung binili pala namin na gulay guys. Kinchay, repolyo, tsaka itong sibuyas. At ng lumpia wrapper. Ng carrots, hindi ko na lang siya na video. Katapos pala namin bumili ng gulay guys. Dumiretso na rin kami dito sa may mini grocery. Dahil nga bibili kami ng mantika na gagamitin namin sa aming pagprito. At sinalihan na rin Dada ng itlog guys dahil gusto ko nga haluan ng itlog ng aming lumpia Shanghai. Ay for the go. Pagkatapos na rin pala namin bumili dyan guys, umuwi na rin kami nito. At dahil nga pauwi na rin kami nito, dumaan na rin kami dito sa may tindahan. Muntika nang makalimutan namin ang aming panghalo sa aming Shanghai. Kaya hindi man makukumpleto ang aming lumpia Shanghai guys kung wala itong century tuna. Century tuna pala ang aming gagawin ngayon na lumpia Shanghai. Dahil gusto namin itry kung anong lasa nito. Fast forward, andito na pala kami nito sa bahay. Bali, ito pala yung mga nabili namin sa labas, guys. Nagayak ko na pala itong sibuyas, bawang, tsaka itong carrots. Sinunod ko naman itong repolyo. At ginagad ko lang siya ng pino. At ito na rin pala ang resulta, guys. Oh, yan. Ganyan lang kalalaki. Sinunod ko na rin pala itong kenchay. At pagkatapos ko pala yung magadgad, guys, sinunod ko rin pala itong buksan yung century tuna. Sinala ko na lang pala siya nito, guys. Dahil nga hindi naman natin isahalo yung sabaw. At pagkatapos ko pala siyang isala, guys. Ayan na nga, guys. Ihalo ko na siya dito sa aking ginayat na mga gulay. Bale, hindi ko pala hinalo itong repolyo guys dahil nga gigisahin naman natin to mamaya-maya. At ayun na nga guys, may napainit na pala ako dito na kawali. At sinunod ko naman nilagay itong mantika. Dahil nga gigisahin ko muna to bago ko to ibalot sa wrapper. Mas masarap kasi guys, lalong-lalo na kung ginisa mo muna bago mo siya ibalot sa wrapper. Minikos-mikos ko lang din pala yan siya guys. At ayun na nga guys, tinimplahan ko na rin siya ng paminta. Sinundan ko naman siya ng magic sarap, baka naman. At tinimplahan ko na rin siya ng asin. Para naman ang ating lumpia Shanghai ay may lasa. Kaya yan, tinimplahan ko na siya lahat-lahat dyan. At ayun na nga guys, luto na pala siya at half cook lang naman ang luto nito. Prepare ko na rin pala itong lumpia wrapper. At habang nagtanggal ako dyan guys, pinapalamig ko muna itong ating ibabalot. At pagkatapos ko pala magtanggal ng lumpia wrapper dyan guys, nilagay ko na pala itong itlog at hindi ko na pinakita sa camera dahil nahirapan talaga ako guys. At lalagyan ko rin pala ito guys ng cheese na gitna at ganyan lang ang aking hiwa. So ayun na nga guys, malamig na at for the balot na tayo. Bali gagamitan ko lang pala siya guys ng tansya meter dahil wala naman ako nitong pansuka. Kumbaga pagkain lang naman namin dito sa bahay guys, hindi naman to paninda. At pagkatapos ko palang ibalot lahat yan guys, nagpainit na rin pala ako nitong mantika. At para malaman ko kung mainit na yung mantika, ginamitin ko siya ng stick guys. Kung nagbubbles na, pwede na natin iprito ang ating lumpia Shanghai. Bali binabaliktad ko lang siya guys dahil mainit na nga masyado yung mantika. At fast forward guys, luto na pala ang ating lumpiang Shanghai. At syempre ako ang unang tumikim nito guys bago hanggang dito na lang pala yung video na to guys. Salamat sa panonood.